purihin ang Panginoon sa awit na yun. I think 18 years ago ginawa yan or 20 years ago. Tagal-tagal na pinanta ni Madam. Binuhay niya ngayon. Muli, magandang tanghali sa atin. At gusto kong ituloy ang mensahe natin from the book of Hebrew na napakalaga na sulat para sa mga mananampalataya sa ngayon. So, gusto kong bigyan ng topic ngayong tanghali tungkol sa bahay. Sabi dito, bawat bahay. Makita natin sa verse 4, may tagapagtayo ang bawat bahay. Sambahayan. So, napakahalaga na naiintindihan natin pag sinabing bahay. Ang bawat isa atin merong bahay na tinitirahan. Yan ang simpleng bahay, may magandang bahay, may mamahali na bahay, may magandang bahay. Ang bawat family may pinapangarap na magkaroon ng maayos na bahay. Pero ang mahalaga, yung nakatira sa bahay. Yun ang mahalaga pag meron tayong bahay. Ang tawag doon ay tahanan. So dito sa binasa natin sa Hebrew, walang ibang tinutukoy na bahay dito, yung bahay na ginawa ng Diyos. At merong tumayo sa bahay na ito. Dito sa mundo, pag nagpatayo tayo ng bahay, pag medyo maganda, kailangan ng architect, kailangan ng engineer, kailangan ng foreman. Pero pag simple lang, pwede tayong gumawa ng bahay. So sa spiritual na aspeto, ang bahay ay na nabasa natin dito, na ginawa ng Diyos. Ito'y napakahalaga. Dahil sabi nga dito sa binasa natin, ang tinutukoy nito, tayo na mga mananampalataya, ito yung bahay na ginawa ng Diyos. So, napakahalaga na maintindihan natin yung bahay na tinutukoy dito kasi kabilang tayo dito. Dapat mabigyan natin ng halaga. Ito yung paalala ng sulat sa Hebrew nang ipakilala niya ang Panginoon bilang anak ng Diyos, bilang Diyos. At sinabi niya ito masigit pa sa anghel. Dito sa chapter 3, bilang tagapagtayo ng bahay, bilang Diyos, ang nabanggit niya dito na isang karakter sa Old Testament, si Moses. So, gusto kong maintindihan natin kung bakit sinabi dito na ang bawat bahay ay may nagtayo. So, balikan natin ang binasa natin sa mga kapatid sa pananampalataya at kasama sa pagtawag ng Diyos. Alalahanin ninyo si Jesus na sinugo ng Diyos upang maging dakilang saserdote ng ating pananampalataya. So, last Sunday, nabanggit natin yan ang Panginoon sa Kristo, siya ay bilang dakilang saserdote ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na humirang sa Kanya. Gaya na rin ni Moses na naging tapat sa sambayanan ng Diyos. So, tinukoy dito si Moses nang siya'y tinawag ng Diyos, tinuturing niya yung mga Israelitas na sambahayan ng Diyos. Pinili siya ng Panginoon Diyos from the land of Egypt going to the land of promise para tubusin yung mga Israelita. Napakadakila si Moses sa mga Israelita. Napakadakila yung kanyang ginampanan. Pero kahit ganun pa man ang ginampanan ni Moses, sabi niya, si Jesu Kristo
mas dakila kay Moses. Sabi niya, kung paano ang tagapagtayo ng bahay ay higit na marangal kaysa bahay, ganon din naman, higit na kapuri-puri si Jesus kay Moses. So, yung Hebrew, binigyan niya ng halaga si Jesus. Sa mga Israelita, napakahalaga si Moses, pero mas mahalaga si Jesus. Bakit? Kasi siya nga ay Diyos. Siya nga ay naging tao. Siya nga ay naging saserdote ng mga tao. Sabi niya sa verse 4, may tagapagtayo ang bawat bahay, ngunit ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Paalala ito sa atin na may mga bahay tayo, may mga ari-arian tayo, alalahanin natin na ang Diyos ang nagbigay ng mga bagay na yun. Siya naglikha ng mga bagay na yun. Yun ang paalala dito sa atin. Si Moses ay tapat nga sa buong sambayan ng Diyos, ngunit bilang lingkod upang magpatutuo ng mga bagay na hinahayag sa hinaharap. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambayanan ng Diyos. So si Kristo, si Moses tapat. Mas tapat si Kristo na namumuno sa sambayan. Bakit? Tapat siya. Kasi ginampanan niya yung napakahalaga bilang anak ng Diyos na namatay siya sa cross para tubusin tayo sa kasalanan. At siya ngayon ang ulo ng sambayan ng Diyos na tinatawag na katawan ni Kristo o kaya body of Christ. Sabi niya, at tayo ang kanyang sambayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ikinahihiya. Yun ang alalahanin natin. Yung sambayan na yun na tinutukoy, kung nandyan tayo kay Kristo, tayo ang tinutukoy noon. Ang tanong ngayon, kasali ka ba sa sambayan na yun? Na si Kristo ang ulo, na si Kristo ang nagtayo, nakabilang tayo doon, na pagbalik ng Panginoon, kasali ka ba? Nasasama, nasasalubong sa Panginoon. So, ang paalala dito sabi niya, kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ikinahihiya, dapat nararamdaman natin yun. Naiintindihan natin yun. Nakasali tayo sa sambayan na yun. Yung mga Israelita, kasali sila sa sambayanan na pinili ng Diyos upang sila iligtas galing sa sa Egypto, papuntang land of promise. Pero, anong nangyari sa kanila? Kahit si Moses napakadakila sa kanila, tapat sa kanila, pero anong nangyari sa mga Israelita? Karamihan sa kanila hindi naging tapat. Pero ito sinulat ng nagsulat ng Hebrew para paalalahanan tayo. Anong sinabi niya dito sa verse 7? Makita natin dito na ito yung paalala, ito yung warning bilang mga kabahagi sa sambayanan, bilang parte sa sambayanan nito. Sabi niya, kaya gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang iyong ulo. Tulad nung naghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Sa verse 9, doon tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayon, nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya, hinabuutan ko ang lahing iyon. At sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi nila natutunan ang aking mga daan. Kaya sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makapasok at makapamahinga sa piling ko. Ito yung isinulat ng Hebrew. Pinaalala yung mga mananampalataya ngayon, mananampalataya sa panahon ni Moses, na ang Panginoon tapat sa kanila. Ginagabayan sila ng Diyos si Moses. Pero
Anong nangyari sa mga Israelita? Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, yung mga kasama ni Moses na kasintanda niya, na sila sana ang mauna na makarating doon sa land of promise sa Israel, pero hindi sila nakarating. Kasi ilan taon sila doon sa wilderness? 40 years sila nag-ikot-ikot doon sa wilderness. Kasi kung lagi sana tapat sila sa Panginoon, madali lang yun from Egypt going to Israel. Kung sila'y naglakbay ng diretso, kung sila'y nagsunod, hindi sila reklamo ng reklamo, hindi sila nagpasaway, madali sana sila makarating doon. Hindi pa nga abutin yung 1 taon. Pero dahil sa kanilang katigasan ng ulo, 40 years sila doon. Nag-ikot-ikot sa kaawagan, sa disyerto. Kaya anong nangyari sa kanila? Alam naman natin kung anong nangyari doon sa disyerto. Yung mga Israelita, hindi sila makuntento. Nandun na nga yung mana na pinoprovide ng Panginoon, hindi sila makuntento. Pinabalikan nila yung buhay nila sa Egypto. Pag mainit, nandun na nga yung clouds para hindi sila mainitan, hindi pa rin sila makuntento. Nandun yung protection ng Panginoon. Pag wala silang inom, nandun yung true miracles, binibigyan sila ng tubig. Pero, anong nangyari sa kanila? Nang si Moses pumunta sa Mount Sinai, pumunta sa Panginoon, binigyan siya ng kautusan, hindi makapagtimpik yung mga Israelita. Anong ginawa nila? Hindi lang nila nakita si Moses, sabi ng mga leader nila, sige na, wala na si Moses, hindi nila alam. Alam nila na meron silang Diyos. Pero sabi nila, sige, kulitahin natin ang iyong mga alahas, mga singsing. Anong ginawa nila? Yung pinagbabawal ng Diyos sa panahon na yun, yun ang ginawa nila, gumawa sila ng nag-revolto ng baka. Yung unang utos ng Diyos na binigay kay Moses habang nandun sa may Mount Sinai, yun ang unang nilabot. Tuwang-tuwa sila na nagsasayaw doon sa ginawa nila na Diyos-Diyosan. So Moses, hindi makatiis. Anong ginawa niya? Binalibag niya yung stone na may sulat ng utos ng Diyos. Kaya yun din ang dahilan na si Moses hindi nakarating sa land of promise dahil sa kanyang galit. So, kaya paalala dito, sabi dito, huwag maging matigas ang iyong ulo tulad nung nagdimagsig kayo at subukin sila sa ilang. So, ito yung paalala sa panahon ni Moses bilang tagapagdayo, bilang tagapamuno, bilang nangunguna sa mga Israelita na sambahayan ng Diyos. Isinulat ito ng Hebrew para palalahanin tayo ng mga mananampalataya ngayon na huwag tayong maging matigas ang ulo. So ano dapat gawin? Kung hindi matigas ang ulo, ano dapat ang gawin? Sa verse 12, sabi niya, mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang talikdan ang Diyos na buhay. Sabi niya, iwasan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang talikdan ng inyong buhay. Maraming mga tao ngayon hindi nito napapakinggan. Naiwasan na maging na sumama. Kasi ang maging resulta niyan, pag sumama kayo, anong maging resulta? Hanggang talikdan ang Diyos na buhay. Ito ang kasalanan, karamihan ng mga tao ngayon. Hindi nila, tinalikdan nila yung Diyos na lumikha, yung Diyos na nagbigay ng kaligtasan, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Doon sila tuwang-tuwa, nag-aalay, nagkumakanta, kung ano-ano ang ginagawa nila doon. Ewan ko ba? Ewan ko, napapansin nyo yun. Ng Pilipinas, hindi natin makipagkaila. Ganyan ang nangyari. Sa Manila, sa Cebu, sa Davao, sa mga sentro. Ang mga tao, pinapalikan nila yun. Napakalinaw na sinabi na
ang Diyos na buhay ay dapat nilang sambahin. Pero ewan ko ba, tuwang-tuwa sila na yun ang kanilang kadunuhan, yun ang kanilang sayawan, yun ang kanilang purihin. So, isa ito sa paalala dito. Kung tayo nasa bayan ng Panginoon, sabi niya, mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon upang ang sinuman sa inyo di madaya na maging alipin ng kasalanan. So bilang kabahagi sa sambayanan ng Diyos, sabi niya, magpaalalahanan kayo. Okay? Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon upang kung sino man sa inyo ay hindi madaya at maging alipin ng kasalanan. Ito ang mahalaga sa mga mananampalataya na mayroong Biblia na ginagamit natin na ito ang nagpapaalala sa atin. Okay? Yung pag-aaral ng salita ng Panginoon, yung panalangin through the Word of God, ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, nagpaalala sa atin. Kasi kung wala ang salita ng Panginoon, ang sinusundan natin yung ating namulatan, yung ating katisyon, madali tayong malihis. But, salamat na meron tayong salita ng Panginoon na napapasa, nagpapaalala sa atin. So itong palala sa atin, bilang kabahagi sa katawan ni Kristo, bilang kabahagi sa sambayanan ng Diyos, ito ang palala sa atin. Sa verse 14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo, kung manatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ito ang palala sa atin, kasama tayo ni Kristo. Sa verse 15, ito nga ang sinabi ng kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang iyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang nagimagsik kayo sa Diyos. Kung sinulatan yung mga taga-Hebro, huwag kayong maging matigas ang ulo, gaya ng ginawa ng mga Israelita, nagimagsik sila sa Diyos. Hindi lang yung instances na nang si Moses bumaba galing sa Mount Sinai, dala niya yung 10 utos na nakasulat, na nakita niya yung mga Israelita na nagsasayaw sa ginawa nilang Diyos-Diyosan. Hindi lang yun. Maraming instances na ang Panginoon sinubok nila. Ang iba sa kanila, tumalikod sa pananampalataya. Ang pinakagrabe, yun nga, na pinalitan nila yung tunay na Diyos ng Diyos-Diyosan at yun ang kanilang sinamba. Sa verse 16, sabi niya, sino ang nagimagsik sa Diyos? Bagamat narinig ang kanyang tinig, hindi ba ang lahat na inilabas ni Moses sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob na 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sumpa? Hindi sila makakapasok at makapahinga sa piling ko. Hindi ba ang mga suwail? Kaya't alam natin, hindi sila makakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. Kasi ito sa paalala ng sulat sa Hebro. Yung mga Israelita bilang kabahagi sa sambayan ng Diyos, dami yung kasalanan nila. Kahit na sila ay dinidisiplina ng Panginoon, nandoon pa rin. Kaya yun ang naging dahilan. Na yung generation na kasama ni Moses, hindi sila nakarating sa land of promise, yung mga next generation na lang na nakapunta dahil sa sagad na sagad yung kanilang kasalanan. Ano yung kasalanan yun? Yung pagsayaw sa Diyos-Diyosan. Yan ang number 1 na kasalanan na ginawa ng mga Israelita. At paalala ito sa atin. Kilala nila na ang tunay na Diyos na lumikha ng lahat, namatay sa krus para sa ating kasalanan. Huwag na natin magdalawang isipan na babalikan natin yung mga alaala natin na kung saan doon sila nahumalik na akala nila noon
Yun ang dapat gawin. Bakit nagawa nila yun? Dahil hindi sila natuto sa salita ng Panginoon. Hindi nila nabasa sa salita ng Panginoon. Yun lang ay ginagaya-gaya nila kasi yun ang ginagawa nila. Nakakalungkot. Kasi nung mga unang panahon, itong Biblia, binawal nila sa mga Pilipino noon. Kaya, kumbaga, namulat sila na ganyan ang kanilang ginagawa. Ngayon, na alam nyo na kayo'y kabilang sa sambayan ng Diyos, it's the body of Christ, na huwag nating balikan pa yung kasalanan na yun kagaya ng ginawa ng mga Israelita. Kasi, mahirap na. Sabi nga dito, balikan natin yung verse 8, huwag maging matigas ang iyong ulo tulad ng naghimagsik kayo nang subukin siya sa ilang. Subalit mga kapatid, ingatan ninyo, huwag sumama at ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang talikdan ang Diyos na buhay. Kilala nyo na ang Panginoon, so ingatan na natin na huwag tayong maging masama at talikdan ang ating pananampalataya kasi alam nyo na kayo'y kabahagi sa katawan ni Kristo. Dapat excited tayo na pagdating ng Panginoon kasama ka sa sasalubong. Dapat meron kayong peace of mind na kahit anong nangyari ngayon sa iba-ibang lugar, may kira, may kahirapan, may walang tubig, walang pagkain, nasusunog, may lindol, tayo bilang kabahagi sa katawan ni Kristo. Yun ang maganda na dapat maintindihan natin. Meron tayong peace of mind. Meron tayong assurance na nandyan tayo sa Panginoon. So, napakaganda na isa-isip natin ito. Isa-puso natin ito. Kaya, muli, paalala dito, huwag maging matigas ang inyong ulo gaya ng inyong ginawa na naghimagsik kayo sa Diyos, sabi sa mga Israelita. So ngayon, alam na natin, yung mga Israelita, ganyan ang nangyari. Yung mga kababayan natin, ganyan ang nangyari. Kung kilala niyo ang Panginoon, ipagpatuloy natin na maging faithful sa sambayan ng Diyos bilang kabahagi sa katawan ni Kristo. Ipagpatuloy natin yan ng tapat kasi ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay binigayan sa atin ng libre. Binigayan sa atin ng mayroong kapayapaan. Binigayan sa atin na mayroong pag-asa. Pagpatuloy natin yan. Ngayon, kapatid, alam mo ba na ang Diyos lamang ang tagapagtayo ng sambayanan through the Lord Jesus Christ? Alam mo ba na ang Diyos lamang ang author ng katawan ni Kristo through the Lord Jesus Christ? Ang tanong mo ngayon, kasali ka ba sa katawan ni Kristo? Amen. Jamie, kasali ka ba sa katawan ni Kristo, sa sambayanan ni Kristo? Amen. Kasali ka ba na sasalubong balik ng Panginoon? Amen. Dapat. Kasi yun ang nararapat para meron tayong peace of mind, meron tayong kagalakan, meron tayong excitement sa pagbalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Mga panahon kayo ko'y nalayan, nagpasalamat po sa tanghaling ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon ito na kami muli nagkaisa through your word, through singing, through fellowship, through prayer, Panginoon. Dapat Panginoon na aming mga napakinggan, ito magbigay ng sigla, ito magbigay ng lakas upang anuman ang mga temptation na dumarating sa ating Panginoon, ito yung aming malabanan, ito yung aming naiwasan through your word, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat sa po ang maging Diyos namin na gabay sa anuman na oras pa sa anuman araw, Panginoon. So, ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
May God bless His word.